Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the top 6 best and safe. Take note, best, safe, free cloud storage ngayon 2026. So, updated version na po ito. Okay? So, chinek ko na po ito for safety and other reviews. Na-research ko na rin para sa inyo kung may mga problems ba at mga hindi nyo magugustuhan ang resulta at kung okay ba ang mga files nyo rito. Ito na po yung 6 na nakita ko na mostly na test ko. Yung iba dito talaga chinek ko lang, verify ko lang kung safe gamitin. Okay? Now, start tayo sa maliliit na cloud storage pero safe, and then punta tayo sa pinaka malalaki and even unlimited na storage. Free. Again, lahat to free ha. Okay? Kung interesado ka, let's start. So, unang cloud storage, ito ang pCloud. Okay? So, this one, free po rito is, nag-offer lang po sila ng up to 2 GB na free storage upon sign up. Pero, pwede siyang umakyat sa 10 GB kapag sinunod nyo po yung mga task. May task siya na ibibigay sa inyo, and pag nagawa nyo po yung like invite friends. Wait, pakita ko sa inyo since gamit ko siya ngayon. So, yun. Currently, I do have, let me show you. Eto, yan. So, ito po ang pCloud. May mga in-uploads na tayo rito ng mga counting files, and chinek ko na rin yung kanyang pagiging mabilis. Okay? Okay din siya. Actually, average din naman na bilis. Not the fastest at least, pero sa internet speed ko na 800 Mbps. Ito yung nakukuha ko na speed. Okay naman siya, at least mga around 100 to 200 Mbps ang upload ko. And download, same din, similar. Now, meron na akong isang nagawa. So, from 2 GB, nakakuha na ako ng 4 GB na free cloud storage. Now, pwede pa madagdagan yan hanggang 10 GB kapag ginawa ko ito. Una, na-verify email ko na siya, which is yun pa lang yan, no? So, upload file, 1 GB na nadagdag from 2 GB, naging 3 GB. Verify ko yung email, naging 4 GB. So, another 1 GB kapag nag-automatic upload ako. Sinet ko sa automatic upload yung aking desktop app, and kapag nag-install pa ako ng app sa smartphone ko, Android or iOS, another 1 GB. Basta in total, kapag nakompleto mo ito at nagawa mo na rin tong invite friends na to, total is makukuha mo is up to 10 GB na free cloud storage. Okay? Generally, sa research ko, this pCloud is considered as one of the best, if not the best, and safest, and even highly secured din na cloud storage in 2026. Okay, nakita ko to actually sa The Verge or sa PC Mag, something like that. Basta considered to na one of the best, if not the best actually. Again, supported niya mobile app, meron siyang desktop app, and even web. So, currently I'm using the web, and actually, dina-download ko ngayon yung kanyang Windows version para i-install na siya directly. So, supported niya rin po yun. So, basically, there are 4 ways para ma-access nyo ang cloud storage nyo at makuha nyo, ma-download and upload your files dito sa pCloud. As you can see, this is one of the cleanest. Ang dali lang intindihin, no? See that? Encryption, backup, public folder. Ito yung gusto mong i-share yung files mo sa ibang mga tao. File request, kung may magre-request ng access sa files mo. And invite friends, again, para makakuha ka ng extra na storage. Pag may nag-sign up sa mga friends mo, well, yes, that's it. Pwede nyong ma-access itong ganitong ang dali lang intindihin. Kahit na beginner ka, maintindihan mo din agad kung paano gamitin itong si pCloud. So, yun po. Ang cons lang nito is wala siyang built-in tools for real-time document editing. So, kung balak mo yung kagaya sa Google Drive na pwede ka mag-edit ng mga documents, so on and so forth, wala po rito. So, basically, download, upload nandito, and secured yung files mo. Okay? That's the pCloud. Pangalawang cloud storage naman is the Filen.io. Okay? Yon, this one. Get started for free. Again, meron po siyang, nag-offer po siya ng free 10 GB naman ito. Direct na. Wala kang ibang gagawin kundi i-download siya and install. Mag-sign up ka ng email mo. Gamitin mo yung email mo para makapag-sign up sa kanila. Automatic 10 GB na. Hindi kagaya ni pCloud. Kailangan mo pang gumawa ng task para ma-reach mo yung 10 GB. This one, kay Filen.io, available na agad yung 10 GB. Actually, last year, if I'm not mistaken, 20 GB ang binibigay nilang free. Ngayon, sa mga free users na nagkaroon yata ng report for abuse, yes, inabuso yata ng mga free users. So, from 20 GB is 2026, dinowngrade nila na to 10 GB na lang ang free na cloud storage. Still, that's better than Dropbox na 5 GB lang, di ba? Kung naghahanap lang naman kayo, again, free, kailangan ng isang email, sign up kayo, may 10 GB na agad kayo na free na cloud storage. Available din po siya sa Android, iOS na app, again, Windows din, and meron din po silang web extension. Yes, so kung gusto mo lang na sa browser mo na lang i-open,
available din po, supported din po niya. Now, kasama ang Filen.io dito kasi isa rin siya sa mga pinaka-safe and secure din na cloud storage. Hindi mo kailangan mag-worry dito unless na lang kung ipapahack mo yung email mo sa ibang tao. But, as far as security goes, Filen.io, one of the best din. So, that is why kasama siya sa list na to. Okay? Yun. Si Filen.io is GDPR compliant. So, no worries. Safe and secure po yung mga files nyo rito kay Filen.io. Okay, iwan ko lahat po pala to, iwan ko link sa video description. And wala pong sponsor dito sa kanila, hindi po ako sponsor ng mga to. I just did my research. Some of them I use actually personally. So, I can tell you na goods to mga to, okay? At least goods tong mga to as of making this video. Ngayon, 1 year to 2 years from now, napanood nyo to, or 3 years from now, hindi ko sure. Pero, possibly okay pa rin naman siguro, but like I said, I can confidently say na safe and secured and reliable to mga to as of the making of this video. Okay? Now, pangatlo sa list natin is icedrive.net. Yes, this one, nag-offer din po siya ng 10GB free cloud storage. Direct din, once na na-install mo na siya or nakapag-sign up ka na, I mean. Now, the icedrive.net naman ang pride naman nila dito is sila daw ang pinakamabilis na file transfer, both upload and download, pinakamabilis sa industry. But then again, that's depending pa rin sa inyong internet ISP kung gaano nga siya kabilis. But if goods naman yung internet nyo, internet connection nyo, both upload and download, well, icedrive.net is one of the best out there na free na. 10GB automatic pa, free cloud storage agad na makukuha nyo. Again, secure din, safe, at hindi binibenta inyong mga files dito. And very user-friendly din actually itong icedrive.net. Supported din pala nito ang mobile app, desktop, and web app. Pero wala siyang web extension. Yun lang palang nawala sa kanya. Web app, meron like this one. Pwede na natin siya i-feature. Ito actually yung mga features niya. For your information lang. Quota is up to 10GB. Again, free po ito. Offline files, pwede rin. Media streaming, very good din. So, yan po. Actually, very good din po talaga to si icedrive.net. Ang isa lang siguro sa medyo baka ma-turn off kayo rito is wala din siyang built-in tools for real-time document editing or simultaneous team collaboration. Yung nga, kagaya sa Google Drive na pwede nga kayo mag-edit ng isang documents like Excel, Word, or PowerPoint sa mismong cloud na. So, basically, ang gagawin mo rin ito is upload, download. Kung may kailangan kang files for editing, ida-download mo muna and edit mo sa device mo. Okay? So, that's the problem lang sa icedrive.net. Pero, kanilagay ko to sa top 3 natin is isa nga daw siya sa may pinakamabilis na upload and download na speed. Kung yun ang hanap nyo, try nyo si icedrive.net and let me know kung totoo nga sinasabi na. Sa akin, mabilis kasi yung kanilang service. But sa inyo, I don't know, you can let me know sa comment section na lang din. Okay? And then, pang-apat. Okay. So, sa pang-apat, hindi pwedeng mawala syempre si Google Drive. Sa Google Drive kasi nag-offer siya na mas malaking free cloud storage which is 15GB po yan. Free as long as may Gmail ka, isang Gmail, isang 15GB yan. So, kung gusto mo ng talagang kilala mo na, mas familiar ka, hindi ka na mag-worry at madali nang gamitin para sa'yo, automatic, basta may Gmail ka kasi meron ka ng 15GB na free cloud storage. All you have to do is sa Android Play Store, just install your Google Drive app. You can search for it sa Play Store, meron po yan. And sa inyong Google Chrome, click nyo lang tong, once na nandito kayo, nag-open kayo ng tab, click nyo tong Sham na tuldok na to, yun. And then you can look for Google Drive here, which is right, ito pala. Nagbago na pala sila ng icon, nag-update sila ng icon. So, Google Drive is here. So, you can check that, you can click that, and automatic meron kang 15GB na lagayan ng files. Yes, 15GB na lagayan ng files. Mas malaki talaga to sa unang tatlo kong binanggit. Okay? The Google Drive. And, of course, very reliable. At meron silang sariling built-in malware scanner. So, nag-upload ka ng files, i-scan niya ni Google Drive kung may malware or virus. Kung, sa mga curious dyan, what if duda ka na ang files mo ay mayroong malware, upload mo rito. Madidetect yung pag hindi niya pinayagan, hindi niya itinuloy yung upload, it means may malware po yung ina-upload nyo ng files. Same din sa pag-download, okay? Except sa mga naka-compress file, naka-zip, naka-rar yan, hindi talaga niya ini-scan yan. But yung mga hindi naka-compress na files, naka-open lang na files, like XAVE files, DLL files, and so on and so forth, MP4, lahat po yan, automatic ini-scan niya ni Google Drive. Okay? Again, except lang sa mga compressed files like .rar, .zip, .7zip, so on and so forth. Okay? Yun lang hindi niya ini-scan. And also, you should know na ang Google Drive ay nag-share nga pala sila ng storage, nakikihati siya, or nakikihati si Google Photos
and Gmail sa 15 gigabyte na yon. So hindi lang si Google Drive ang gumagamit ng 15 gigabyte. Lahat po ng services ng Google account mo is nakikihati po dun sa 15 gigabyte na yon. So you should know then, upload ka ng upload ng photos, akala mo hindi nababawasan yung Google Drive mo. Bawas din po yun kasi nga share po sila ni Google Photos and Gmail. Okay? And the best part, of course, very friendly for real-time document editing po si Google Drive. Okay? So pag-usapang integration talaga, Google Drive ang the best talaga dyan. Integration, real-time document editing, lahat po yan, Google Drive talaga ang pinaka-reliable. Okay? Now, sunod. Ito, lipat tayo sa mas malaki-laki ng content na storage offering. Dito naman kay Mega.io. Okay? Dito, in-offer nila na free up to 20 gigabyte po na free storage. Okay? Free upon sign up po agad yun. Now, kung tingin mo familiar, yes, familiar po siya kasi si Mega.io is yung dating Mega Upload back in 5 to 10 years ago yata yon. Base dito sa na-research ko, formerly Mega Upload, it was shut down by the US back in 2012. So, ano na pala? That's hindi lang 10 years ago pala. 10 years ago mahigit. That's like 14 years ago for copyright infringement. So, nagka-problem kasi naging pugad siya ng piracy si Mega Upload. So, yun, shutdown na siya ngayon. Ngayon, bagong management na, nabili siya ng ibang businessman, and ngayon, mas safe na po sila as sumusunod na sila ngayon sa batas ayon sa kanilang kuro-kuro. Okay? So, ito po si Mega Upload yan. Sign up for 20 gigabyte free, automatic yan. 20 gigabyte once na nag-sign up ka using your email, and then kapag nakapag-sign up ka na, pwede ka na mag-upload ng mga files mo and you can download that every time. Okay? So, cons naman tayo, hindi puro pros dito, alam niyo yan. So, ang cons nga lang nito is while decent naman yung upload speed, download speed ni Mega.io is medyo slightly mas mabagal kumpara doon sa mga nauna kong binanggit. Yes, medyo may pagka-slow dito. Also, wala rin silang password recovery dito. That means, once na nakalimutan mo yung password ng Mega.io account mo, wala silang magagawa doon. At hindi mo rin na marireset yung account mo. Walang reset password dito. So, once na nakalimutan mo ang password sa Mega.io account mo, consider mo na permanent na pong hindi marirecover yung account. Unless mahanap mo pa or for some reason maalala mo pa ulit yung password. But then again, hindi ka po tutulungan nila kasi hindi sila nagki-keep ng mga password copy or copy ng mga password nyo. So again, wala silang password recovery. Use this at your own risk. So kapag nakalimutan mo ang password mo at talaga hindi mo na maalala, say goodbye na sa mga files mo na naka-upload sa Mega.io na yan. Okay? Maliwanag. Supported din ito ang mobile app, desktop app, and even browser extensions din. So yes, kompleto po sila. Kung gusto mo siyang i-access yung files mo sa cloud storage nila through the app, to desktop, or diretso na sa mismong web browser mo, pwede po. Allowed po yun. And also, transparent na po sila ngayon. Base sa nabasa ko, they have transparent code that allows independent security researchers to verify its integrity, and GDPR compliant na rin po sila. So, unlike sa dating Mega Upload na talagang risky at hindi pwede pagkatiwalaan, binibenta yung mga files daw natin doon, dito, mas vigilant na sila since ayaw na nila ulit ma-shutdown. Okay? So, yun yung goods kay Mega.io. Again, iwan ko yung link sa video description. Actually, I can show you pala yung pricing nila. Okay? Lahat to may free and then meron din silang premium version, ha? So, kung gusto nyo lang na mag-upgrade to premium, ito po yung mga pricing nila. Yan. Ito po yan. Alright. Ito yung free. Ang covered ng free ay 1 user lang. Of course, 20 gigabyte. Transfer speed is limited lang. Again, like I said kanina, is hindi po ganun kabilis yung download niya. Upload is good, decent. Kung ganun kabilis yung usually sumasabay naman yung sa upload speed. But the download speed, yun yung minsan mabagal, minsan mabilis. Tsambahan. So, yun lang naman. And sharing, secure file sharing, yes, mas secure na po sila ngayon, pero not password protected. At wala rin silang yung pwede mo iset yung expiry ng mga sinashare mong mga files in public or sa mga kakilala mo, family and friends. Okay? So, yun. Mega.io, medyo highly recommended ko rin tong isang to. Again, pinakamaganda siguro i-save mo lang dito is yung mga hindi ganun ka-sensitive na files, pero feeling mo someday pwede kailangan mong i-access, ma-access mo agad. Like siguro mga resume mo or mga templates na mga letters mo sa mga businesses mo, so on and so forth, and other documents. Again, na not too sensitive, na pwede ma-access mo agad anytime pag kailangan mo. Very useful po to si Mega.io. Kasi useful din ng Google Drive. Okay? Yun. So, Google Drive, Mega.io, and then finally, ito, last na to. Ito, lagi ko na itong sinasabi sa inyo na very trusted and ito talaga ang pinaka-main
main ko, top 1 na ginagamit ko talaga araw-araw na cloud storage ko. Okay? And alam to ng karamihan na nanonood dito sa channel kasi madalas kong binabanggit ito, ang Telegram. Yes, that chat app na yon, yung messaging app na yan, very reliable po yan. Why? Let me show you, okay? So, just proof lang. Okay, so, see this? I have a Telegram account and One to Sawa po rito ang upload ko. Okay, One to Sawa Unlimited literal. Why? Tested ko na to. Paano ko na-test? Well, I have actually a group here which has 2,185 videos. That's movies actually. 2,185 movies. Nandito for family use lang po to, mga family members lang to, and close friends lang ang nandito na inaalaw ko. So mga movies po yan, ranging from 700 MB to 1.5 gigabyte na file size. Okay? And speaking of file size, ang limit lang po kasi ng free user, like kung free user ka lang, nag-sign up ka lang using your cellphone number, smartphone number, meron ka lang po na, again, unlimited na dami ng files na pwede mong i-upload. Pero, hindi ka pwede mag-upload ng file na ang size ay more than 2 gigabyte. So that is why nabanggit ko kanina, 700 to 1.5 gigabytes lang ang ina-upload ko rito. Kasi nga, yun lang po ang ina-allow nila. Up to 2 gigabyte lang na max na file size. Okay? Isang file, kahit ilan man yan, umabot man yan ng 100 per upload mo, 100 na files, basta hindi aabot ng 2 gigabyte, tatanggapin yan ng Telegram. Okay? Maganda ang speed yung upload nila, maganda rin yung speed ng download nila, and actually pwede ka manood dito ng streaming ng mga movies, as you can see this. So yes, again, huwag niyo po akong requestan na mag-join kayo dito. This is for my family lang, at bawal tong i-share sa public magpa-join ng public kasi baka i-shutdown ako ni Telegram for what you call this, piracy. No. And dito naman sa isang group ko, this Kotman Files, at dito naman yung wallpapers ko. So recently ang dami kong tinanggal na mga members dito. Dati 3,000 plus na ang members dito. Tinanggal ko lahat kasi lahat naman hindi naman active. So I don't see any reason bakit kailangan ko pang i-keep sila. Mga hindi naman pala active nag-join dito, hindi man lang nag-iiwan ng mga reactions. So yun, tinanggal ko na lang muna sila, deactivate ko na muna sila sa aking dito sa group na to. I-open ko na lang ulit ito sa public kapag may importante akong files na kailangan i-share sa inyo. But for now, inalaw ko lang is 100 members lang, 100 plus members lang muna. Okay? So yun lang naman mga to. Ngayon, balik tayo sa Telegram, okay? Ang kailangan mo lang dito again is one's phone number, okay? And the good part about this, hindi mo kailangan gumawa dito ng group kagaya ng ginagawa ko. You can just have this save chat. Ito, nakikita nyo to. Save chat. And dito pwede ka mag-upload ng mga videos din, mga movies, kahit ano, mga files, so on and so forth. Dito ko actually sinasave yung mga questions na mga iniiwan nyo. Ask Kotman, dito ko sinasave, then saka ko siya sinasagot. So yun, pwede kayong gumawa nito. Automatic meron kayong ganito, save messages na part. Kung ayaw nyo gumawa ng group, kagaya ng ginagawa ko na meron talagang group para makapag-upload. Again, Telegram offers unlimited storage. As long as wala kang i-upload na file, isang file, naaabot ng 2 GB na size. Okay? Hanggang 2 GB lang talaga yung limit. Just to be sure, 1.8 GB kasi syempre meron pa yung cache filing, so that's 1.8 talaga. 1.8 GB yung pinaka-safe na pwede mong i-upload sa kanya na i-allow niya. Okay? Unlimited. Gusto mo 1,000 na files na tigwa 1.8 GB. Pwede po. Or 10,000 files. Yes, lahat yun tigwa 1.8 GB na files ang size. I-allow po yan ni Telegram. So, best talaga si Telegram pa rin overall. Tested ko na siya ng almost 2 years na. So, that is why I'm sticking with Telegram. Sana hindi magbago. Sana hindi magka-problema. In the future, sayang yung ilang files to. I got 2,185 movies. See that? Ganun karami. So, sayang. And also, dito naman sa aking Kotman Files, I got almost 3,500 photos, almost 1,000 videos, and other files, mga APK files naman dyan. Yun. Final words. Yun yung 6. Isa-isay natin ulit. Again, those 6 are the pCloud, Filen.io, IceDrive.net, Google Drive, Mega.io, and Telegram. Yan. Okay? Final words lang ito, okay? While these
cloud storage are great. Again, safe naman and secured and at some level reliable din. Pinaka best pa rin na recommend ko sa inyo syempre is physical drive na backup storage. Like external SSD, micro SD, so on and so forth yun. Of course, hindi rin perfect yun. Wala naman perfect na storage talaga. Pwedeng masira yun, makorap, so on and so forth. But, of course, still, nakadepende naman yun sa pag-iingat mo kapag physical drive. Unlike sa ganito mga cloud storage, nakadepende tayo sa mga companies nila and sa mga pabago-bago nilang policies and rules. 'Di ba? So, best pa rin na meron kang storage. So, ako, personally, may mga storage ako dito. Like this one, this BuyWin. This is 4 terabyte siya na external drive. At napakabilis po nito. Support ito up to, I believe, nasa 1 gigabyte, not gigabit. Gigabyte per second na transfer speed sa mga Thunderbolt na connection. Okay? Of course, kung hindi Thunderbolt ang gamit mo, mga normal lang na USB Type-C, mas mababa siya, 500 MB lang or 200 MB and even worse, 30 MB lang sa mga USB Type-C 2.0. So again, kung meron kang Thunderbolt dyan sa inyong mini PC or laptop or yung mga high-end mo na mga smartphone, supported nito up to 1 GB. So iba pa rin kasi yung physical drive na meron kang hawak-hawak. Iingatan mo na yan. Nakadepende naman yan sa pag-iingat mo. Hindi ka aasa sa mga companies at sa kanilang mga pabago-bagong policies. Yun. So again, use them and keep them safe lang. Pero again, sa mga binanggit ko ng mga cloud storage, ang pinakamahalaga lang dito is make sure na mayroon kayong kopya ng mga Gmail nyo and your password. Kasi I'm sure, iba dyan, kapag matagal nyo nang hindi ginagamit, nakakalimutan nyo yung Gmail and password nyo. So, problem yan. Again, hindi po kayo tutulungan ng mga to para i-recover ang mga password nyo. And lalong hindi ko kayo tutulungan kasi wala akong way para malaman kung anong ginamit yung password. So, don't ask me about your password. Nakalimutan ko pa password ko, paano na? Okay, use these services at your own risk. Okay? These are just my recommendations. You are free to use this or not or ignore these recommendations. It's up to you. Okay? Those are recommendations. You can choose na lang dun sa huling tatlo, yung Google Drive, Mega.io, and Telegram. And Telegram is my best and highly recommended talaga na cloud storage service. Okay, yung ganoon lang. This is Rain Manguera and I hope may napili kayo at naging useful ito kahit paano para sa inyo. If natulungan kayo ng video na to, I hope consider nyo subscribe, like, and share. Consider nyo na lang, tulong nyo na lang din sa channel. Konting kibot, subscribe, like na, kahit subscribe na lang. Kahit subscribe and like na lang, okay na sa akin. Kahit huwag nyo nang i-share, okay lang din naman sa akin. Hindi naman big deal sa akin yun. As long as alam ko lang na merong natulungan, subscribe or like, malaking bagay na po sa akin yan. Okay? This is Rain Manguera again. I'll talk to you again soon.